Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1. Quarter 3, Week 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. A. Nakakikilala ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. B. Na isa sa alang-alang na ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. C. Na ilalapat ang mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nakikilala ang paggalang bilang isang mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Mga kagamitan, meta cards or strips at awit. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Bago natin simulan ang ating aralin, umawit kasabay ng inyong guro. Narito ang liriko ng awitin na inyong sasabayan kasabay ng inyong guro. Paggalang sa nakatatanda, laging po at opo ang salita. Pagmano sa lolo at lola, magandang asal ito. Tandaan mo na. Paggalang sa bawat isa, ito'y mahalaga. Huwag kalimutan. Bago natin ipagpatuloy ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Pangatlo, makinig ng mahusay sa guro. Pang-apat, kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Tingnang mabuti ang larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Sa larawan, nakikita ko ang dalawang batang mag-aaral na bumabati sa kanilang guro. Mukhang magalang sila at masaya habang nakikipag-usap sa guro. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, inaasahan na iyong makikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Tingnan ang mga larawan. Piliin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang. Sabihin kung bakit iyon ang iyong napili. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tingnang mabuti ang 5 larawan. Narito ang mga tamang sagot. Unang larawan. Itaas na kaliwa, ipinapakita rito ang mga batang nagmamano sa kanilang mga magulang. Ipinapakita nito ang paggalang sa mga nakatatanda. Mga susing salita. Ngayon, tayo ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay
Hulaan natin. Narito ang mga panuto na ating susundin. Una, pakinggan ng mabuti ang mga pangungusap na aking babasahin. Kung ang mga ito ay nagagawa mo, pumunta ka kaagad sa harapan. Pangalawa, sabihin kung anong kilos o salita ng paggalang ang narinig. Mayroon ba kayong tanong sa ating gagawing laro? Umpisahan na natin ang ating laro. Bata na gumagamit ng po at opo sa nakakatanda. Sagot, po at opo. Bata na binabati ang kaibigan kapag nakikita ito. Sagot, binabati ang kaibigan. Bata na nakikinig sa sinasabi ng guro. Sagot, nakikinig sa sinasabi ng guro. Bata na mahinahon ang pagsasalita at hindi pasigaw. Sagot, mahinahon ang pagsasalita at hindi pasigaw. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Mayroon akong mga ipapakitang mga pangungusap. Una, gumamit ng po at opo tuwing kausap ang nakatatanda. Ulitin natin, gumamit ng po at opo tuwing kausap ang nakatatanda. Pangalawa, makinig ng mabuti sa nagsasalita. Ulitin natin, makinig ng mabuti sa nagsasalita. Pangatlo, gumamit ng maayos na pananalita sa pakikipag-usap. Ulitin natin, gumamit ng maayos na pananalita sa pakikipag-usap. Pang-apat, sumusunod sa utos ng magulang o tagapangalaga. Ulitin natin, sumusunod sa utos ng magulang o tagapangalaga. Ating tandaan ang inyong mga binasa. Alin sa mga pangungusap na inyong binasa ang ginagawa ninyo? Itaas ang kanang kamay. Halimbawang sagot, ang mga ginagawa ko ay gumagamit ako ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda at nakikinig akong mabuti kapag may nagsasalita. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang salitang paggalang? Paggalang. Tumutukoy sa pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga at respeto gamit ang salita at kilos sa kapwa. Pagpapaunlad ng kaalaman at tayo ngayon ay maglaro. Ating alamin kung kayo ay nakakikilala ng mga kilos na nagpapakita ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Makinig ng mabuti sa aking sasabihin at tukuyin kung ang kilos ay nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Pumalakpak ng 3 beses kung ito ay nagpapakita ng paggalang. At kung hindi, ay ipikit ang mga mata. Handa na ba kayo?
atin nang umpisahan ang ating laro. Number 1. Pagsagot ng po at opo kay nanay. Number 2. Ang pagbati ng magalang sa mga guro. Number 3. Ang pagsasabi ng salamat pagkatapos makatanggap ng regalo. Panuto, kilalanin ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isulat sa kwaderno ang letra ng iyong sagot. Tingnang mabuti ang mga larawan at piliin ang mga tamang sagot. Ang mga sagot ay A, C, at D. Mahalaga na nakikilala at naisasagawa natin ang paggalang. Ito ay isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Panuto, ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Paghusayan mo, gawin ito ng pasalita. Ako ay si Patlang. Ilagay ang iyong pangalan. Naipapakita ko ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng patlang. Halimbawang sagot, pagsasabi ng po at opo at pakikinig ng mabuti sa kausap. Narito ang mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Una, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Pangatlo, bakit mahalaga na nakikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? Narito naman ang mga halimbawang sagot. Una, ano ang naramdaman mo habang ginagawa ang ating gawain? Masaya ako habang ginagawa ang gawain. Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Sagot, natutuhan kong maging magalang sa pakikipag-usap. Pangatlo, bakit mahalaga na nakikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? Sagot, mahalaga ang paggalang para sa mabuting samahan. Panuto, piliin ang mga larawang dapat mong gawin upang maging magalang. Isulat sa iyong kwaderno ang letra ng iyong sagot. A. Sumasagot ng po at opo sa nakatatanda. B. Tinatawag na kuya o ate ang nakatatandang kapatid. C. Sumusunod agad sa utos ng magulang o nakatatanda. D. Hindi nakikinig sa nagsasalita. E. Sinisigawan ang nakababatang kapatid. Narito ang mga tamang sagot. Ang mga larawang dapat gawin upang maging magalang ay A. Sumasagot ng po at opo sa nakatatanda.
B. Tinatawag na kuya o ate ang nakatatandang kapatid. At C. Sumusunod agad sa utos ng magulang o nakatatanda. Panuto, isulat sa iyong kwaderno ang mga salita na iyong isasagot sa nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. A. Nakakikilala ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. B. Na isasaalang-alang na ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. C. Na ilalapat ang mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Layunin. Natutukoy ang mga wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nasasabi ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay umawit. Umawit tayo, sabayan ng inyong guro sa pag-awit. Narito ang liriko. Ang paggalang ay mahalaga, sa lahat ng oras ay tuwina. Sa magulang at sa guro, po at opo laging gamit mo. Pagmano sa nakatatanda at pagbibigay ng halaga, kahit sino ay masaya, kung may respeto ka sa kanila. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin ng nakaraang araw? Ano ang nakikita mo sa larawan? Sagot, sa larawan nakikita ko ang dalawang batang mag-aaral na bumabati sa kanilang guro. Mukhang magalang sila at masaya habang nakikipag-usap sa guro. Tingnan ng mabuti ang larawan. Sabihin kung ano ang iyong nakikita. Sagot, sa larawan nakikita ko ang isang batang babae na mukhang masama ang pakiramdam at isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng tubig. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ng mas malalim ang paggalang. Sa araw na ito, inaasahan na iyong makikilala ang paggalang bilang isa sa mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Inaasahan din na iyong masasabi na ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Mayroon akong babasahin na maikling kwento. Handa na ba kayong makinig? Simulan natin. Si Ana ay isang masayahin at mabait na bata.
Lagi siyang tinuturuan ng kanyang nanay na maging magalang. Kaya naman, palaging kasama sa kanyang mga salita ang po at opo. Isang araw, inimbitahan si Ana sa bahay ng kanyang kaibigang si Ben. Masaya si Ana dahil gusto niyang makipaglaro. Pagdating nila sa bahay ni Ben, bumati si Ana sa mga magulang ni Ben. "Magandang hapon po, tito at tita," sabi ni Ana nang may ngiti. "Magandang hapon din, Ana," sagot ng nanay ni Ben. "Halika, pasok ka." Habang naglalaro, sina Ana at Ben, nagkwento si Ben ng tungkol sa kanyang bagong laruan. Nakinig ng mabuti si Ana at hinayaan niyang magsalita si Ben bago siya nagsalita. "Ang ganda ng laruan mo, Ben. Salamat sa pagpapakita," sabi ni Ana. Pagkatapos ng kanilang laro, lumapit ang nanay ni Ben at binigyan si Ana ng regalo. Isang maliit na kahon na may ribon. "Wow! Maraming salamat po, tita," tuwang-tuwang sabi ni Ana. "Naku, walang anuman, Ana. Natutuwa akong masaya ka," sagot ng nanay ni Ben. "Tuwang-tuwa kami sa iyo dahil maayos ang iyong pananalita kapag kami ay kausap mo." Bago umuwi, muling nagpaalam si Ana ng magalang. "Salamat po, tito at tita. Paalam po." Nang dumating si Ana sa kanilang bahay ay ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang pagpunta sa bahay nila Ben. Sinabi ng nanay niya, "Ana, mabuti at marunong kang gumalang sa kapwa, lalo na sa nakatatanda sa iyo." Ngumiti si Ana at sumagot ng, "Opo, nanay, natutuhan ko po ito sa inyo." Ano ang mga halimbawa ng nagpapakita ng paggalang na narinig mo mula sa kwento? Sagot: Una, pagsasabi ni Ana ng po at opo. Pangalawa, magalang na pagbati niya kina tito at tita. "Magandang hapon po." Pangatlo, pakikinig ng mabuti kay Ben habang nagsasalita ito. Pang-apat, pagpapasalamat ni Ana. "Maraming salamat po, tita." Panglima, magalang na pamamaalam ni Ana. "Salamat po, tito at tita. Paalam po." Maghanda para sa ating gawain. Panuto. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ito sa iyong kwaderno. Una, pagdating sa bahay ni Ben ay bumati si Ana sa mga magulang ni Ben. Ano ang sinabi niya? Sagot: "Magandang hapon po." Pangalawa, nang binigyan ng regalo si Ana ng nanay ni Ben, ano ang sinabi niya? Sagot: "Salamat po." Pangatlo, nang pauwi na si Ana, ano ang sinabi niya sa magulang ni Ben? Sagot: "Paalam po." Ngayon ay magkakaroon tayo ng role-playing. Handa na ba kayo? Narito ang paraan kung paano natin gagawin ang gawaing ito. Una, bumuo ng 4 na pangkat. Pangalawa, bawat pangkat ay may tanong na sasagutin. Pangatlo, gagawin ang pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-arte nito.
May tanong ba kayo? Kung wala na, ay atin nang simulan ang gawain. Narito ang mga tanong. Unang pangkat, ano ang sasabihin ninyo kapag kayo ay bumisita sa bahay ng inyong kaklase? Halimbawa, magandang araw po, pasensya na po at nakaabala. Salamat po sa pag-anyaya. Ikalawang pangkat, ano ang sasabihin ninyo kapag may nagbigay sa inyo ng pagkain? Halimbawang sagot, maraming salamat po sa pagkain. Ikatlong pangkat, ano ang sasabihin ninyo kapag kayo ay binigyan ng regalo? Sagot, maraming salamat po sa regalo. Ikaapat na pangkat, ano ang sasabihin ninyo kapag kayo ay aalis na? Sagot, paalam po, maraming salamat po. Kayo ba ay magalang na mga bata? Opo, kami po ay magagalang na mga bata. Lagi po kaming gumagamit ng po at opo. At magalang po kaming nakikipag-usap sa iba. Ano ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Sagot, ito ang pundasyon ng anumang relasyon gaya ng pakikipagkaibigan. Bakit mahalaga ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Sagot, mahalaga ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ito ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila. Ito ang pundasyon ng anumang relasyon gaya ng pakikipagkaibigan. Panuto, punan ang patlang sa bawat pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakikipagbahagi. Narito ang halimbawa ng inyong gawain. Ako ay si Ana. Ako ay wastong nakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo. Mahalagang magpakita ng paggalang sa kapwa dahil ito ang nagpapakita ng mabuting asal at respeto. Sabihin mo sa iyong mga katabing kaklase, ikaw ay magaling. Ikaw ay magaling. Sagutan natin ang mga tanong. One, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Sagot, naramdaman ko ang saya at tuwa habang ginagawa ang ating gawain dahil natutunan kong maging magalang sa kapwa. 2. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Sagot, natutuhan ko na dapat makipag-usap ng maayos at magalang sa iba. 3. Bakit mahalagang nasasabi na ang kahalagahan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay kailangan upang magkaroon ng tamang pag-unawa at pakikipagkaibigan sa kanila? Sagot, mahalaga ito dahil ang wastong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong upang magkaroon ng pagkakaunawaan at tunay na pagkakaibigan sa kapwa. Panuto, pakinggan ang babasahin ng inyong guro. Ito ay maikling usapan ng guro at kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay sagutin ng pasalita ang mga tanong. Magandang umaga, Binibining Carlos!
Magandang umaga din, Sonia. Kumusta kayo? Mabuti naman, Sonia. Ikaw, kumusta ka? Mga bata, umpisahan na natin ang pag-aaral sa araw na ito. Opo, Binibining Carlos. Opo. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang sinabi ni Sonia sa kanyang guro? Sagot, sinabi ni Sonia, "Magandang umaga po, Binibining Carlos." 2. Ano ang sinabi ni Sonia sa kanyang mga kaklase? Sagot, sinabi ni Sonia, "Magandang umaga sa inyo." 3. Ano ang sagot ng mga bata kay Binibining Carlos? Sagot, ang sagot ng mga bata ay, "Magandang umaga po." 4. Bakit kailangan na maging magalang sa kapwa? Sagot, kailangan maging magalang sa kapwa upang ipakita ang respeto at mabuting asal. 5. Ano ang ginagawa mo sa paaralan na tanda ng paggalang? Sagot, ako ay magalang sa guro, nakikinig sa klase at gumagamit ng po at opo. Panuto, isulat sa iyong kwaderno ang isasagot mo sa nagbigay sa iyo ng regalo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin na ipapakita ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Umawit kasabay ng inyong guro gamit ang lirikong ito. Laging may paggalang. Tayo, 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 tayo. Laging may paggalang tayo sa ating kapwa-tao. Ako ay magalang, ikaw ay magalang. Lahat tayo ay magalang. Tayo, tayo, tayo. Magalang sa ating kapwa-tao. Natatandaan ba ninyo ang ating kwento kahapon? Magbigay ng isang halimbawa ng paggalang mula sa kwento. Opo, natatandaan ko po. Isang halimbawa ng paggalang sa kwento ay nang bumati si Ana kina tito at tita at sinabi niya, "Magandang hapon po." Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Sitwasyon. Mayroong dalang mga pagkain si Binibining Reyes. Mayroong tinapay, prutas at cake. Sinabi niya na kumuha ka ng tig-iisa sa dala niyang mga pagkain. Ano ang sasabihin mo? Ano sa mga dala niyang pagkain ang kukunin mo? Ano naman ang gagawin mo sa ibang pagkain na ibinibigay niya sa iyo? Halimbawang sagot.
Sasabihin ko po, maraming salamat po Binibining Reyes. Kukuha po ako ng isang pirasong tinapay lang. Ang ibang pagkain na binibigay niya ay ibabahagi ko sa aking mga kaklase o kaibigan upang maging magalang at mapagbigay. Sa araw na ito, inaasahan na iyong maipapakita ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ating basahin ang pangungusap. Naipapakita ko ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ulitin natin, naipapakita ko ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sino sa inyo ang nagpapakita ng paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ako po, naipapakita ko ang paggalang sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo, pagbati sa matatanda, pakikinig kapag may nagsasalita, at pagtulong sa kapwa. Ngayon ay pumili ng kapareha at ipakita ang pag-aalang base sa sitwasyon na babanggitin ko. Handa na ba kayo? Sitwasyon. Umiiyak ang kapareha mo sa isang gawain. Ano ang sasabihin mo o ipapakita mo? Sagot. Sasabihin ko, huwag ka nang umiyak, tutulungan kita. Ipapakita ko ang pag-aalala at pagtulong upang mapasaya siya at matapos namin ang gawain ng magkasama. Tayo ay magbabasa ng mga parirala. Naipapakita ko ang paggalang sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng kapwa, gumagamit ng mahinang boses tuwing nagsasalita, nagsasabi ng salamat po, gumagamit ng magagalang na salita, bumalik muli sa kapareha, gawin ang sumusunod. 1. Pumili ng isang paraan ng paggalang mula sa ating binasa. 2. Sabihin ang piniling paraan sa kapareha. 3. Isakilos ang piniling paraan. Mga bata, tumawag ng kapareha na nais magbahagi ng inyong pinag-usapan sa harap ng klase. Ako ay magbabasa ng sitwasyon. Sasagutin ninyo ang mga katanungan na aking ibibigay. Una, naglaro ka sa bahay ng inyong kaibigan. Paano mo ipapakita ang paggalang mo bago ka umuwi? Sagot, bago ako umuwi, sasabihin ko, paalam po at salamat po sa pag-anyaya. 2. Napansin mo na marumi ang damit ng kaklase mo. Paano mo ipapakita ang paggalang o malasakit sa kanya? Sagot, kapag marumi ang damit ng kaklase ko, sasabihin ko ng mahinahon, mukhang natapunan ka po, gusto mo bang tulungan kitang linisin? Three, kinakausap ka ng kaklase mo tungkol sa nararamdaman niyang lungkot dahil sa pagkawala ng kanyang aso. Paano mo ipapakita ang paggalang o malasakit sa kanya? Sagot, kapag malungkot ang kaklase ko, makikinig ako at sasabihin ko, nalulungkot ako para sa iyo, nandito lang ako kung gusto mong magkwento.
Makinig sa aking mga tanong at sagutin ito gamit ang salita at kilos. One, paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong kaklase? Sagot, sa aking kaklase, nakikinig ako kapag siya ay nagsasalita at magalang akong nakikipag-usap. 2. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong guro? Sagot, sa aking guro, gumagamit ako ng po at opo at sinusunod ko ang kanyang mga tagubilin. 3. Paano mo maipapakita ang paggalang sa nakatatandang miyembro ng iyong pamilya? Sagot, sa nakatatandang miyembro ng pamilya, tinutulungan ko sila sa gawaing bahay at magalang akong bumabati at nakikinig sa kanila. Panuto, punan ang mga patlang ng mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakikibahagi. Halimbawang sagot, ako si Ana. Naipapakita ko ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo at pakikinig ng maayos sa iba. 1. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Sagot, naramdaman ko na ang saya habang ginagawa ang ating gawain dahil natutunan kong maging magalang sa kapwa. 2. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Sagot, natutuhan ko na laging gumamit ng magagalang na pananalita at marunong makinig sa iba. Panuto, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung tama at X naman kung mali ang pahayag. 1. Naipapakita ko ang paggalang kay Lolo sa pamamagitan ng pagsagot ng po at opo. Check. 2. Naipapakita ko ang paggalang sa aking kaibigan sa pamamagitan ng pagbigkas ng mabuting salita sa kanya. Sagot. Check. 3. Naipapakita ko ang paggalang kay nanay sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa kanya. Sagot, check. 4. Naipapakita ko ang paggalang sa aking guro sa pamamagitan ng pakikinig sa sinasabi niya. Sagot, check. 5. Naipapakita ko ang paggalang sa aking nakatatandang kapatid sa pamamagitan ng paggamit ng mahinahong boses tuwing kami ay nag-uusap. Sagot, check. Panuto, isulat sa iyong kwaderno ang isang salita na ginagamit mo na nagpapakita ng paggalang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Muli,
Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay tumula. Tumula tayo. Sabayan ng inyong guro. Paggalang sa kapwa ay mahalaga. Maging magalang araw-araw. Sa magulang, guro at bawat mahal. Laging magalang, ito'y mahalaga. Maging sa kaibigan, nagpakita ng galang. Sa lahat ng tao, ito'y dapat tandaan. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin ng nakaraang araw? Opo, natatandaan ko po. Halimbawa ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang magalang na pakikipag-usap at paggamit ng po at opo. Ano ang mga salita na tanda ng paggalang? Sagot, ang mga salitang tanda ng paggalang ay po, opo, salamat po at magandang araw po. Sa araw na ito, inaasahan na iyong maipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Makinig sa tula na aking babasahin. Pagbati sa inyo. Magandang umaga po, sa inyo'y aking bati. Isang araw naway puno ng saya at ngiti. Ako'y isang bata, buo ang pangarap, puno ng pag-asa. Pakisuyo po, pakinggan ninyo ako. Mundong masaya ang nais ko. Paumanhin po kung ako'y makulit. Sa paglalaro't tawa, minsan ay mabilis. Ano ang mga halimbawa ng mga wasto o magalang na salita o tugon mula sa tula? Ang mga halimbawa ng mga wasto o magagalang na salita o tugon mula sa tula ay magandang umaga po, sa inyo'y aking bati. Pakisuyo po, paumanhin po, at magandang araw po ulit. Tayo ay magbabasa ng mga parirala. Pakikinig ng mabuti. Pakikinig ng mabuti. Paghingi ng tawad kapag nagkamali. Paghingi ng tawad kapag nagkamali. Magpasalamat sa mga ibinibigay. Magpasalamat sa mga ibinibigay. Pagtanggap ng opinyon at paniniwala ng iba. Pagtanggap ng opinyon at paniniwala ng iba. Paghingi ng pahintulot. Paghingi ng pahintulot. Naipapakita ba ninyo ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa? Sagot, opo, naipapakita namin ang paggalang sa pamamagitan ng magalang na pagtugon at paggamit ng mga salitang po at opo. Magkaroon muli tayo ng gawain. Narito ang mga paraan. Una, pumili ng kapareha. Pangalawa, pakinggan ang tanong ng guro. Pangatlo, magpalitan ng sagot sa tanong ng guro. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong kaibigan na hindi sinasadyang naitulak mo habang kayo ay naglalaro? Sagot,
Hihingi po ako ng paumanhin na tutulungan ko siyang bumangon bilang paggalang at pagpapakita ng malasakit. Ulitin ang aking sasabihin. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa ko. Ulitin natin. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa ko. Ngayon ay ating muling ipapakita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Panuto, manatiling kasama ang kapareha. Makinig ng mabuti sa mga sitwasyon na aking babasahin. Ipakita ang wastong tugon bilang paggalang sa kapareha. Unang sitwasyon. Ang laruan ng kapareha mo ay nasira. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, paumanhin, hindi ko sinasadya. Tutulungan kitang ayusin o palitan ang laruan mo. Ikalawang sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, masayang araw sa iyo. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, masayang araw din sa iyo. Ikatlong sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, ako ay malungkot dahil nakalimutan ko ang aking baon. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, huwag kang malungkot, maaari kang makihati sa akin ng baon. Ikaapat na sitwasyon, sinabi ng kaibigan mo, masakit ang ulo ko. Tanong, ano ang iyong wastong pagtugon? Sagot, magpahinga ka muna, sana gumaling ka agad. Panuto, punan ang mga patlang ng mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakipagbahagi. Halimbawa, ako si Ana. Naipapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa katulad ng pagsasabi ng po at opo at magalang na pagsagot tulad ng salamat po at paumanhin po. Tanong, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Sagot, naramdaman ko ang saya at tuwa habang ginagawa ang ating gawain. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Sagot, natutuhan ko kung paano maging magalang at maayos makipag-usap sa kapwa. 3. Bakit mahalagang gumamit ng mga wastong salita na tumutugon sa mensahe ng kapwa? Sagot, mahalaga ito upang maipakita ang paggalang at magandang asal sa ating kapwa. Panuto, ipakita ang paggalang bilang isa sa mga paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kumpletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng salita o mga salita na nasa loob ng kahon. 1. Maipapakita ko ang paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng paggamit ng po o opo. Sagot, po, opo. 2. Maipapakita ko ang paggalang sa aking guro sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Sagot, pagsunod. 3. Maipapakita ko ang paggalang sa aking mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsabi ng patawad kung sila ay nasaktan ko. Sagot, patawad.
panuto, isulat sa iyong kwaderno kung paano mo maipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mensahe ng kapwa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!